Naging produktibo ang kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Dito ay nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang tatlong bansa dahil sa agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Mula sa Washington, D.C., ang sentro ng balita ay ihahatid ni Alan Francisco live. Angelique, bahagi na ng kasaysayan ang nangyaring kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng mga lider ng mga bansa sa Pilipinas, Amerika at Japan. Historic moment. Mas matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Yan ang binigyang diin sa nangyaring trilateral summit sa White House. Sa pangunguna ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dito ay nangako ang tatlong lider na poprotektahan ang Indo-Pacific region para sa lahat. Ayon kay Pangulong Marcos, nakaangkla ang layunin ng trilateral meeting sa hangarin ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa international rules-based order. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead. Oportunidad din aniya ang summit upang matukoy ang kanilang mga nais at kung paano ito makakamit ng nagkakaisa. Sabi naman ni President Biden, nakabatay ang partnership ng tatlong bansa sa pagkataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas sa lahat. When we stand as one, we're able to forge a better future for all. And that's what this new trilat is all about, in my view. Building a better future for people across the Indo-Pacific and, quite frankly, beyond, around the world. Tuloy naman ang pagbibigay diin ni Prime Minister Kishida sa layunin ng kanilang gobyerno na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas at Amerika. Nainiwala ang tatlong lider na simula pa lang ang pulong ng nagkakaisang akbang para tugunan ang mga mahirap na isyong kinaharap ng rehiyon. Today's historic summit is a culmination of several preparatory engagements between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. Si Biden, muli ring binigyang diin ang mas matatag na alyansa ng Amerika sa Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Angelique, sa nagkakaisang pahayag ay pinaigting din ni na President Marcos, President Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida yung pagpapalakas sa humanitarian assistance at pagtugon sa sakuna sa kanilang mga bansa. Live mula rito sa Washington, D.C., Angelique. So Alan, pagkaraang dumalo sa Trilateral Summit ni Pangulong Marcos, saan pa siya nagpunta at sino pa ang mga nakapulong ng ating Pangulo? Angelique, after ng trilateral summit attendance si Pangulong Marcos ay diretso nga siya sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Google company dito yan sa Washington. At ngayong araw dahil ngayon ay madaling araw na ng April 12, diretso siya mamaya kapag sikat ng araw at diretso yan sa pulong niya sa Pentagon na susundan yan ng interview ng media o itong tinatawag ng kapihan sa media bago ang kanyang pagbabalik dyan sa Pilipinas sa April 14. Angelique. Alright, maraming salamat, Alan Francisco.